Okay, so last time, yung upload ko about estimate, yung in-estimate nating bungalow about column lateral ties. So may mga mangilan-ngilan pa rin na nagtatanong kung bakit binawasan ko ng 230 millimeters yung perimeter ng ating column para makuha yung haba ng bakal para makagawa ng isang ties. Okay, so now, punta tayo sa NSCP 2015 para malaman natin kung bakit binawas natin ng 230 millimeters yan. Okay, so pagbuklat nyo yung NSCP book sa chapter 4, page 1-6, ay 4-162 on chapter 4, structural concrete. So, check nyo yung table 425.3.2. Ito yan. About standard hook, stirrups, ties, and hoops. Okay. So, extract lang natin to. So, dito siguro. Ayan. So, ayusin lang natin. Okay, so discuss natin ito. So, since lateral ties tsaka stirrups ang paggagamitan natin, so ang kailangan lang natin dito ay itong 90 degrees hook tsaka 135 degrees na hook. Okay. So, meron tayong bar size, minimum bend, inside bend diameter, tsaka straight extension. So, discuss natin yan. Okay, so check natin yung ating sample kung ano yung stirrups tsaka lateral ties na ginamit. Okay, dito sa column, so ang ginamit na stirrups dito ay lateral ties pala is 10 millimeters. Doon sa ating beam naman, sa yung beam natin dito, ito. So yung beam natin, ang ginamit ay 10 millimeters na bakal para sa stirrups. Okay, so na-identify na natin yung sukat ng bakal. So, balik tayo dun sa ating table. Okay, so focus lang tayo dito sa 10 millimeters. Ayan. So, for 90 degrees hook, so ito lang kailangan natin, 4D, tsaka 6 dB, and 75 millimeters. So, sabi dito, greater of 65 and 75. So, kung alin ang mas malaki dyan. So, dito pa lang makikita natin since ang ginamit na bakal is 10 millimeters. So, ibig sabihin ng dB is the bar size na stirrups tsaka lateral ties na ginamit. Okay, so 6 times 10, that is equal to 60 millimeters. So, greater siya sa 75 millimeters. Less than pala, sorry. Less than 75. So, ang mag-govern na value ay itong 75 millimeters. Ganun din dito sa 135 degrees. 75 ang mag-govern value ng straight extension. Okay. So, ano ba itong minimum inside bend diameter tsaka straight extension? So, dito sa illustration, meron siya. Ito. Okay, so meron akong hinanda dito na illustration para mas maintindihan natin. Ito. So, take note lang natin, ang ginamit na bakal ay 10 millimeters in diameter. Okay? So, yung straight extension na tinutukoy doon ay measure from the center nitong ating minimum bend diameter. So, ito yan. So, measure niyan. Pag sinukat natin yan, yan yung straight extension na sinasabi na 6 dB or 75. Since mas malaki yung value ng 75 dun sa ating 6 dB, so ang mag-govern value natin ay 75 millimeters. Okay? So, balik tayo dito. So, itong minimum inside bend diameter na tinutukoy naman dito, itong 4 dB na yan, ito yan. Palitan natin ng kulay. Ito siya. Ayan. Itong sukat na yan. Yan yung 4 dB. Okay. So, wag niyo rin kalimutan, include din natin itong isang to. Ito. That is dB.
o yung kapal ng bakal na ginamit. Okay. So, ang kailangan natin dito ay ito. Itong sukat na to mula dito. Ayan. So, paano kunin yan? So, simple lang. 75 plus ito. So, unknown ito plus dB. So, paano natin makuha yan? Simple lang. Kung makikita nyo sa illustration, kalahati lang siya nito. So, siya yung radius niya. So, ang diameter na ating bend ay 4 dB. So, kalahati niyan is 2 dB. Okay, lagay natin dito. 2 dB. So, ang total niyan, ang haba niyan is 3 bar diameter plus 75. Ito. 3 dB plus 75. So, ang hook natin, so designate natin as small h. Designate natin as small h yung ating hook na 3 dB plus 75. Okay, so na-identify na natin itong ating hook length. Okay. How about sa 135 degrees? So, sa 135 degrees, so, ang mag-govern value din ng extension ay itong 75 millimeters. Okay. So, ayon dito sa illustration, so ito yan. Ito. Ayon sa illustration, itong value na to, mula dito sa center ulit, ay 75. Tama. Ito naman, itong value nito, so check natin, 4 dB pa rin. So, bakit hindi 6 dB? Kasi, under 6 dB, 20 to 25 lang. Yung bakal natin is 10 millimeters lang. So, nandito siya sa 4 dB. Okay, check natin. So, this is 4 dB. So, wag natin kakalimutan itong kapal nitong bakal, syempre. That is dB. So, ang total hook length nito, so ang total na haba ng hook nito ay, ayan. So, ano yung unknown? So, ito. So, makikita nyo sa illustration, that is 2 dB. Kalahati nitong 4 dB. Okay? So, ang total niyan, dB plus 2, that is equal to 3 dB plus 75. So, lagyan natin dito, small hook, that is equal to 3 dB plus 75. So, huwag kayong malilito, itong value ng dB ay kung ano yung kapal nitong bakal na ginamit. So, dito, 10 millimeters ito. Pero wag muna natin siyang i-convert. Okay? So, ito muna. So, alam na natin ang value ng hook. So, next naman, alamin na natin kung paano nakuha yung 230 millimeters. Okay. So, bago yan, gagawa tayo ng part 2 kasi mas mahaba yung video na gagawin natin. So, hatiin lang natin para hindi maging boring itong ating video. Okay, so abangan nyo yung part 2 nito. I-upload ko din kasunod nito. Okay. So, see you sa part 2.